Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So dito naman tayo again sa property. Ayan po, nagtabas po tayo doon sa dulo. Makikita nyo, wala na po yung mga mais natin. Tinabas ko na lahat yun. Kahit may mga nagbubulaklak na at nagbubunga. Kasi again, hindi sila masyadong naglakihan. Kaya yun, tinabas ko na. Sinabay ko na doon sa mga damo. And here, yan, tinatabasan na po natin or tinabasan natin kanina. Pati yun doon. So, dito yung binunutan natin ng patatas. Ito natira carrots. Ito yung tinaniman ko ng mga mane, kangkong, sibuyas. Yan. So, sumablay tayo dyan guys. May nagsibulan man. Ilang piraso lang. So, tinabas ko na. Dito, hindi pa siya halata. Pero dahil kasi ang daming damo. Dito naman, hindi siya halata dahil maraming damo. Hindi ko pa nabubunutan. Pero luya po ang mga nakatarim dyan. And ayan po. Nakasibol na po yung mga luya. So bukas, umpisahan ko ng bunutin yung mga damo dyan. So wala na akong oras para gawin yan ngayon. Both side may luya po yan. Luya, then turmeric. Andun yung strawberries. And ayun naman yung mga ampalaya natin guys. So, yan, unti-unti na po tayong balik sa pag-aayos dito sa property. Again, it's been a while na hindi ako nagpupunta dito actually. Siguro almost a month. Bumalik lang ako nung 2 weeks mahigit. Then bumalik ako nung nag-harvest ng patatas. Then, rarely na naman na pumupunta ako dito kasi nga parang nadidismaya kasi ako pag napunta ako dito kaya yun. Hindi masyado tayo nagpupunta dito for the last month. And ngayon lang ulit ako ginaganahan na bumalik dito. Kaya yan, ngayon na lang ulit tayo mag-aayos. So again, still considering kung bibitawan ko to o hindi na ito paano naano pa rin kasi ako. Napapagod ang isipan ko pag naandito ako. Pag ako lang walang problema. Again. Libangan ko po ang pagtatanim. Lilibang ako pag nakikita ko mga tanim ko. Kaya nga lang pag mayroong mga ibang tao narinig ako na kung ano sinasabi. Nai-stress ako. So, ayun, walan ako ng gana na pumunta dito. And simula kahapon lang ako actually pumasyal dito. So ayan, dahil nga tagal ko rin hindi nakapasyal dito, yung mga damo pagkatataas na. Kaya yan, nagtabas po tayo paligid. And yan, mga pipino ko actually, ipakita ko, balik ko lang yung camera. So yan guys, oh. Yung mga pipino ko, yan pagkalalaki na, dahil nga napabayaan na, sumobra na laki nila. Ayan. So, tutusin na lang, hindi napitasin yan guys. Kasi nga, pabayaan na. Lalaki na masyado. Yung ibang puno, nagbagsakan na. Ayun, meron na akong binhido ng pipino, oh. Ayan guys. Halos lahat may bunga. And again, sobrang nalaki nila. So, hindi na to pwedeng pambenta. Hindi na rin siya masarap kainin. Kung pipitasin ko man yan, tatapon na lang yan guys. Yan o. Tapon na lang yan. Kung may manok na sana tayo, pwede natin pakain sa manok yan. Pero dahil wala pa yan, tatapon na lang natin yan. Yung mga sili ko yan. Yung jalapeno ko, may bunga. Yung mga sili ko na yan mahaba, hitik na hitik sa bunga. Yan guys. So mga sili ko, bell peppers, wala pong problema again kahit maliliit. Yan, malikabok lang kasi nagtabas ako kanina guys. Yung dilaw na paprika, red paprika. Ito I think mga regular bell peppers na yung mga yan. Ito na yung mga possible ko na sili. Ito yung sili na Okinawa, parang siling labuyo natin.
So medyo marami yan. So once na lumaki pa ng konti yan, lilipat natin yan ng pwesto. Ito yung mga talong. Ayan guys. Napakarami pong bunga ng talong kahit maliliit pa sila. So makakapapansin nyo, bababa pa ng talong ko pero guys, hitik na hitik sa bunga. So ang daming bunga ng talong natin. Ayan, kailangan ko rin pitasin yung mga yan. So again, naghahanap tayo kung sino mga gustong magtinda dyan, guys, na malalapit lang dito sa lugar ko. If ever na gusto nyo magtinda ng mga gulay, malapit lang kayo sa lugar ko. Babagsak ko sa inyo yung mga gulay na gusto nyo. Okay, meron tayong talong, pipino, bell pepper, kamatis. Later, magkakaroon tayo ng talbos ng kamote. Malapit na tayo magtalbos. Okra, may okra tayo. Later coming yung ampalaya. Sitaw ko nandito, pero medyo matagal-tagal pa yan. Meron pa rin tayo mga patatas sa bahay. So, for now, yun lang kasi ang dami kong hindi na itanim dahil nga, again, na-stress ako dito. So, nasira yung diskarte ko kaya, ayun, hindi ako masyado nakapag-focus sa pagpupunta dito or sa pagtatanim ko. And ayun, yung mga kasaba naman natin, ayun, pangit din ang sibol. Yung kalabasan tinanim ko doon sa labas, ganun din, dahil nga napabayaan ko. Nag-overgrown yung mga damo, yung iba namatay. Pero meron pa rin naman na buhay na kalabasa, kaya nga lang, I doubt na magbubunga pa yun ng maayos. So, yan, hopefully, continuous na makapag-focus ngayon tayo dito sa property. Pero again, yun, hindi ko pa rin sure kung hanggang kailan tayo tatagal dito. Although again, sana gusto ko pa rin ipagpatuloy, kaya nga lang ay tulad na nabanggit ko na, hindi ko kailangan ng stress. Ayoko ng stress. Ito guys, yung pinasibulan ko na singgamas. So later, lilipat natin ng malaking lalagyan yan. And iuwi natin. Lalagay ko doon sa loob ng greenhouse ko or mini greenhouse sa bahay. Kasi pag nagbulaklak yan at nagbunga, aabutin ng taglamig. Mamamatay lang. So, meron pa nga pala akong mga buto niyan last year. Nandun sa bahay, hindi ko na itanim. Dahil nga again, ang naging focus natin this year ay ma-develop lahat ng pagtataniman, yung garden, bakod, lilinis ng property. Kaso yun nga, na-stress ako. So, yun. Again, okra. Maliliit pa yung mga okra ko. Baliktarin ko camera. So yan, tulad na sabi ko guys, ang mga okra ko maliliit pa. Halos nasa, isa't kalahating dangkal pa lang yung mga yan guys. Pero kung makita nyo po, ayan may mga bunga na sila. Ayan. Halos lahat yan guys, may bunga. Mahaba po yan. Marami okra ko hanggang doon sa dulo. Itong mga kamote, again, ayan, pwede na pong talbusan yan. So next week, probably, meron na tayong ibebenta ng mga talbos ng kamote. So ito, kailangan ko na rin damuhan. Kasi may mga tumutubo ng mga damo sa gitna. Para mawalan sila ng kaagaw sa nutrients. Then, lalagyan natin ng additional na compost. Para kahit paano maglaman sila ng magaganda. Okay, so there you have it guys. Hindi ko na masyadong papahabain to. Binigyan ko lang kayo ng update. So, ang plano ko now dito is tatapusin ko lang itong mga nakatanim ngayon. Ito, hindi ko natatanim yan ng panibago. Pati yun doon, lilinisin ko lang. Once na ma-harvest lahat yung mga halaman na yan,
if ever na mag-decide tayo na pagpatuloy natin ang paghahalaman dito, tatambakan ko ng animal manure yan, katulad ng ginawa ko dun sa labas. O-order tayo ng ilang truck, siguro mga 3 or 4 na tigda 2 tonelada na dumi ng baboy, tatambak natin dito para gawing pataba. Then, again, yung property doon sa kabila na pinapagamit din sa atin. So, lalagyan ko ng pataba to, then gamot, para sa mga langgam, kasi ang daming langgam may uod din sa lupa. So, totally, iaayos natin ang lupa bago tayo magtanim next year. Ihahanda na lang muna natin para hindi na tayo sumablay. Kasi, this year, minadali natin ang pagtatanim dahil akala natin okay yung lupa. So, although hindi ko to tinipid guys sa pataba, ang dami ko na, siguro yung sa truck ko, yung sa K-truck, nakadalawang biyahe ako ng puno. Yung supot-supot yun na 25 kilos guys. Just imagine, 2 beses ako na umorder o bumili ng 2 truck na nakasupot ng 25 kilos. Nailagay ko lahat yun dito guys. Ganun pa man, ayun pa rin. Kinulang pa rin. So, gagawin natin, truck na ang itatambak natin. Siguro mga October, ganun. Once na po, totally matapos na lahat ng mga halaman dito, tatambakan natin ng panibagong pataba para next year, hopefully, magiging maganda na ang mga itatanim natin. And next year, hindi na tayo magtatanim ng ganito na iba-iba. Ito, ginawa ko lang to guys, actually, para i-try kung alin ang magiging maganda ang resulta dito sa lupa. Kasi hindi lahat ng lupa ay pare-pareho. Yung sa garden ko sa bahay, kahit anong itanim ko guys, wala pong problema doon. Dahil maganda ang lupa ko. Okay, so tulad ng sinabi ko guys, ang lupa dito, tsaka sa bahay ko, kahit pareho silang garden, hindi po pareho yan. Dito, kahit dating garden to, ilang taon po itong abandonado, hindi nagagamit, kaya, ayan po, napabayaan yung lupa, and yun, medyo kulang na po sa nutrients yan. Unlike dun sa bahay ko, hawak ko siya for 9 years na, and every year, naglalagay ako palagi ng amendments. Usually, compost at animal manure. Kaya ang garden ko dun sa bahay, guys, kahit anong itanim nyo, mabubuhay at mamumunga ng maganda. Pero this garden, dahil nga matagal na abandonado, ayan guys, so kulang sa nutrients yung lupa. So, iaayos natin ulit yung lupa dito guys. Tatambakan natin ng mga pataba, compost, dumi ng hayop, then again yung gamot para sa mga uod at mga langgam. Dahil sobrang dami ng mga insekto sa lupa. So, again, gagawin natin dito, hopefully next year, hindi na ganyang marami yan. Dahil katulad ng gusto ko sabihin kanina, ginawa ko yan yung maraming halaman ng tinanim ko dahil gusto ko malaman muna kung alin ang magiging mas magandang itanim ng maramihan dito. Naman kasi lahat ng halaman na kapag tinanim mo, lahat sila isisibol at magbubunga ng maayos. And tulad ng napatunayan ko dito, sa dinami ng tinanim ko dito guys, ang dami po ang sumablay. Sumablay ako sa mais, sablay din po yung mani, sibuyas, kangkong, and patatas. Yung patatas, kahit papaano, marami pa rin binunga na malalaki, pero mas marami yung mga maliliit guys at yung pumutok. So, dahil sa nutrients yun, kulang. Pero, yung mga pipino ko, ayan, kahit hindi masyadong maganda yung lupa, maganda pa rin kinalabasan ng mga pipino ko guys. Yung mga talong, kamatis, bell peppers, okra, yung kamote hindi pa natin alam kasi malalaman lang natin yung once na mabunot na natin. Pero again, yung mga naglalabas sa ibabaw, ayan, kahit pa paano, kahit kulang sa nutrients yung lupa, maganda pa rin po ang kinalabasan ng mga halaman natin. And sila kaya pa rin natin habulin yan dahil sa ngayon,
June pa lang, kaya pa nating habulin sa patabayan, mas yayabong pa yan guys. So again guys, kung nagustuhan niyo po ang simpleng binahagi natin sa inyo, pakilike naman po sana ang video na to, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Laking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagi.